Wala na yung pinaka-excitement na words. Nga, pinaka-happy na ko. Basta ingon kong I love you sa asawa. Ah! Grabe. Mayong adlaw sa ako ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa Bisagan Podcast Production. Ako na po din yung host, si Pastor Erickson Oray. O, kauban na ito mga kaigsuonan, ang isa sa pinaka ginahulat na ko nga podcast. O excited ko nga ma-interview siya, ma-podcast, walay lain, si Pastor Mark Miliada. Wow! Salamat kayo, Pastor Mark, sa imuhang accommodation ginilami kay mong kaon mga kaigsuonan. Yes, excited ko kay kani nga tao mga kaigsuonan. 12 years na siya sa ministry and 9 years na siya mga kaigsuonan bilang host pastor ni sa Taganguhan, Purok Manga, Panabo City. First of all, kayo naman yung ko nga hilig kag negosyo sa una, isda, hilig daghang kang mga sidelines sa una before ka ikaw full-time pastor full-time pastor ako. Yeah, nakatry pa kag pedicab. Tanang sideline gisudlan nimo halos para makasurvive sa ministry. Pero karon nag full-time ka. Ngano nag full-time ka man? Nag full-time ko sa ministry ay tungod kay kinahanglan sa una-una sa mga kalag. Nagkinahanglan kaluwasan. Katong mga panahon nga wala ko nag full-time, akong mind nasa negosyo, nasa panginabuhi. Pero dito sa kong experience nga murag nay ang Dios ba murag hunghong siya sa ko nga gaygon ko. Dili ko nimo hatagag pagtagad sa akong bulhaton. Murag hunghong nga dili ta kapakanon. Nga mao nay usa ka sa akong experience nga nadunggan. Kay tungod kay kita lagi nga tao sugo sa panginahanglanon, mo nang usay hati-hation lang nato. Actually, pastor, sa tinuod lang, nag-isip ko sa una nga dili na lang ko magpadagan og membro. Okay. Dili ko kaya muna nako kapoy. Pagdaghan masamok. Tama. Mao mo dagan mo ko sa mga problema. Laig batasan. Laig batasan, imo nga tubangon. Kay una-una sa nakita man gud ako sa kong ginikanan. Samtang pastor pa sila na atong mga panahon na kita ko sila mga struggle. Actually, kanang pagkapastor dili yun ta ko gusto Amo na tinuod, wa ko plano magpastor. Pero kaning Ginoo na gani mamuhat wa tay mahimo. Ang akong gibuhat atong panahon na katong nagsugod ako sa pagministry, mura dili pa jud ko aktibo. Grabe no? Dili ko aktibo. Bisan ganin na yung mga fellowship, hindi kay kutig-atin. Mo ba? Dili kutig-atin. Dili halata kay dili halata ba nga dili ka aktibo kay ako mo nakit-an sa mga karon. Grabe kay ka nga ka-active sa mga bulhaton kanang himaya sa Ginoo, ikaw ang klaseng tao ba nga halos wala absent sa fellowship. So pag ingon mo sa ko kay na nga di kay ko hingatin sa mingana, nara ko sa kilid-kilid. Di na ko makita ang Mark Miliada ngayon. Wa ko naanan. Siguro di pa ta kailan sa Dili pa kita sa audience. So, ingani sir. May tungod anay mong istorya kay na ako lang i-connect ni. Buday ko pangutana sa. Sige. Ingon ko sa ko gay na nga anak kag pastor. Kunya pero na istorya pug ka nga na kay kaagi nga mga pangbatanon. Kagi. Sugod. Sige. Mangutana kasi mo. Kinsa si Mark Miliada before siya nahimong pastor? Ay. Anak kag pastor? Anak kong pastor. Pero murag na kagisingit gay na nga naa kay pwede ba na to mahibaw ana? Total pastor naman ka, gibag ka na sa Ginoo. Pwede ba na mo ma-share sa ato ang imong mga kaagi sa una para ma-inspire po itong mga tao maminaw? Ay, bisan ako anak pastor. No? Una dyan akong attempt o laglaag. Nahilig ko una sa bikers. Okay. Sa bikers ka. Bikers sa sugod. Nasugod ka. Okay. Sa bikers ako, hilig ko anong palupad-lupad. Mo ba? Pahamam. Actually, pastor, kaning simbahan na to, kaning front na to, usa sa akong remembrance nga, nag-Superman ko dira nga nagtugpag ko nga nag-Superman nga naputol ang trungko sa akong bike. Usa ba ka to pastor na di pa? Dili pa, bata so nana ka diri sa una? Nana ko diri sa una,
dugay na ko diri ko year 2003. No? So kaning imong Kaning simbahan na diri, ako daning dulaanan sa una sa mga oo. Pero every time nga makita na ko ning dapitan, murag lahi akong heart diri dapitan. Oo ba? Oo, kani siya pastor kuan pa na. Kaning palibot na mo diri, kugon pa ni siya, dalan lang. Amo na gitawag kugon siya. Dili, kugon ang mga sagbot ba? Ako. No. Bagnuton pa. Okay. Oo, nga pa yung mga lubi-lubi nga. Wala akong kuan sa banon sa patakan. Dugay ko ana. Naundang ko og bike. Og dula og bike kay hilig mo ko mag-tilwit sa bike, patuyo ko ng bike, jumping horse ang tawag ana nila. Kay kuno mga pasikat kuno. Bata Yeah. Oo. So good. Bike sa lang. Nya human kuan ko ato na diskrete ana bang. Di paglagan sa mga panahon nga nag-high school na ko. Dire na. Sige. Dito na. Kasi ako mag-high school, kay mas daghang fun sa high school eh. Okay. Oo. Una, makakita ka mga classmate, mga gwapa. Oy! Alright. Mga amigo, mga gara-garaon. Dahil pag uman sa times akong high school, nagsugod na po ko og dula og sipak takraw. Alright. Okay pa, sports pa na. Sports pa ko, no, sipak takraw. Sa sipak takraw, malingaw ka. Tuyo ka dito, backtumbling ka dito, mga katawag na cartwheel, gani. Ito, no? Cartwheel, samtang gadula ko ana. Dili na lang ko simba kay tungod lang sa ba? sipak takraw. Ni abot ka sa point nga tungod sa Sipak takraw. Di Di ko simba. Sugod na. Sugod na. Yan ikaw kay ko. Nung one time nga dabra practice na mo, ya pa dulong migmati. Yo, wala ko kasimba dito. Ka pastor ako sir ako kasimba to at panahon na. Wala jud ko simba. Kay akong focus na sa sipak takraw, sige ko practice, sige balitok. Sige mo Day ka mo si Paktakraw na. Mapod ako gilig sa May mo na yung sports na pinakadugay nako. Ang sipak takraw. Pinakahilig yan ako na. Okay. Nga dugay ko ang sipak takraw antod nga nagdagan ang mga panahon. Sa sunod nga murag na hinay na ang dula, ang sports. Murag nilahi na pud ang twist kung dagan sa unahuna. Okay. Sugo pud sa kapanahonan og inganyo sa barkada. Yun. Dito nakaagi na ko og tambay sa park. Yan, park na. Park na. So, gikan sa to ganina tong dulag bike. Kaya sipak takraw karon, park na. Park na. Tambay na. Sige. Ito pa daw na sa tambay dito sa park. Akong ginatrabaho dito, ginatiman anak ko na alas 4 sa hapon, napatdan ako sa park. Kaya na dito akong musugod na kong buntagay. Unsa may ginabuhat mo sa park, sir? Magtanaw-tanaw lang, magbahis-bahis lang. Tanaw basketball. Wa po kay trabaho. Basta tambay-tambay lang. Tambay lang. Kauban sa akong mga amigong mga gangster. Mga killer. Mga istukay. Istukay. Uso tong mga katong imo-imo. Kabot ka to. Kabot ka kanang nga last na sugod. Murag ni mga iso no. Dili na imo. Katagtawag ng mga grupo sa mga punk. Okay ka na. Katong gisi-gisi. Kana mo gisi-gisi ang kuan tapos ito may fit kayo. Abot si pasudol ka. Giwa. Karang fit ka. Naka-black. Nga pagsabot bing mangayo og kading sabaw sa balbakwahan. Mangayo ra mo. Mangayo ra bing nga magdala big sako. Mo man ay mga nauso sa una mga way back 2006, 5, 7, mga anak nga mga panahon. Kung kahinumdum ta, inumdum ka mo na yung mga pag-uso. Uso, emotional ka itong mga kanta. Nakagi, pre ka na. Grabe na, unya. Mga barkada, mag-abot mo dito. Dito na po, siyempre, na yung mga amigang mga babae, bisag dili uyab, holding hands. Grabe, no? Usahay, bisag dili uyab, ang kuno na uyab. Maman na sa una, no? Uso na. Usahay kaniya, kung katong kauban ako ng mga babae, usahay, naasay uyab nga, nag-break up sila, usay, ang kunon ko niya, iyak kong uyab, pero dili mo uyab. Maglakaw-lakaw, sa una, sir. Kanang, siguro, kanang tibok palingki na sa panabo, gatuyok na biyan na. Gikan sa gamaw, hantod sa part, hantod kagangong, baktaso lang nabon. Usay, dili lang kumuli tungod sa bakada. Grabe. Nalulog. Atong panahon na, sakit na ko sa ulo sa kong ginikanan. Yun. So, yung papa, pastor. Ako mama, pastor. Pastora.
No, Nitabo nga anak niyo ka mismo tag pastor, pero ako'y badlungon. badlungon ka. Nahimo ka ng sakit sa ulo. Sakit na ko sa ulo kay Ano man to? Ano man to? kay buuli ko sa balay. Kanang siyempre problema sa pamilya na mga panaglalis, mga kakulian. Wala pa na ako nasabtan ang mga kuan. Usay ako'y isog. Kay mingon sila nga sige kung lako-lakaw ako'y natabag sa balay. Okay, ikaw may kinamaguwa nga no. Panganay may mo nila. Wa gani mo na kamo mga pastor gani mo. Wa gani mo nagmaayong buot sa imo mag-asawa. Okay, namagod to yung issue sa una. Namo to issue. Oo, ganun. Nga grabe to. Oh. Dugay-dugay to na mo na gidadala. Isa jud sa hinungdan nga ning layo akong loob sa akong ginikanan. Kanang nakita na ko na kanunay silang gaaway. Okay, nagtuo mo gud ang mga tao sir nga porket pastor ta, perfect na to. Oh. So nagtuo ang mga tao ba nga basta pastor no, lami sila pastor no kay peaceful ang panimalay, ano pa, anong perfect ang kinabuhi. Wala sila kabalo ba nga kita pod mga pastor na adyo po ta struggle Na. ato ang sulod sa panimalay. Ato lang yung ginapaningkamutan ba nga itago na siya. Ato lang ginapaningkamutan ba nga kanang ganing ayuhon na to ang tong relasyon kasi pre ikitago ang example simbahan pero na jud oy Struggle. na jud oy Struggle. so nahitabo to sa pamilya nimo nga wala isa po to sa dahilan Ay isa po to sa dahilan sa hunahuna sa batanon. Kay ngano isip na to dapat maguna ang ginikanan niya sunod ta. Pero katong mga panahon na no nagigisakit ko, muli ko sa balay, init ang ulo, masuko akong mama. Actually sir, atong mga panahon na hapit na ko bunali si mama og kanang kahoy. What? Oo. Kay permi man siya manguli kog balay, permi siya suko. No, pero gaming sipyat bunalan ko niya. Niya akong utok sabog. Kay kanang tungod sa stress of depress. Na matong panahon na giaksyonan ko si mama, hapit na ko siya bunali og kahoy. Sa kalagot po dako atong panahon na. Mga pili edad mo to sir? Siguro sir na ako sa mga 14 o 16 years old ano. Dako ka na. Oo. Murag action ako og sukol. Nya tapos one time sige mig-away song manghod. Sige si Pastor Dave. Away yun ano sa Okay, siya mabili sa balay, ako sige glakaw. Siya ba sunod si mo no? Siya sunod ako. Oo. Pero ato mga panahon sa kabataan, nga bisan na ako'y ginabuhat nga dili maayo, gatrabaho ko. Gahatag ko sa akong ginikanan kutob sa akong maabot. Gahatag ko bugas kutob sa akong maabot. Bisag bugoy ka na no? Bisag bugoy ko. Actually, since elementary pa ko, grade 5 pa lang ko nagsugod akong trabaho. Nakatisting kong trabaho, edad ko og mga 12 years old. Gisuklanan nako ng trabaho nga walay tulganay. Kanang bansuhan. No. Magbuntag ko ana. Daghang bansuhan diri sa to. Daghang bansuhan ra. Mao na hinungdan sa akong ministry. Sa panahon sa akong kabataan. Pero ang pinaka-worst yun akong kabataan nga dili maayo kanang sulod na ko atong uban-uban ng barkada. Yun. Mao tay number 1 nga nakaguba sa akong hunahuna. Kay tuon ako sona sa akong hunahuna ang barkada makahatag og kalipay. Okay. Oo. Nya tuo po nako sona nya makita nako ako mga amigo barkada nako bisan na dra sila sa tubangan. Sulod pug ko og kaning kuan. Dalom sibre kaning barkada mo sabay man ta. Tama. At tumigbar. Oh? So, ano ba? Makakuan ka talaga ba? Nakaunahuna magkukuan na. Kani magong kasagaran magod mga bugoy nga bata, bugoy nga tao. Ngitabo na sila nga bugoy, mangitag barkada, lingaw, tungod kasi silang balay, dili malipayon. Dili malipayon. Tama. So, mo na na feeling. Oo, mao na mong feel so na. Ano mangita kog lingaw? Yan, abot mo sa bar. Abot mi sa bar. Imsa, imnanan. Imnanan. Na chick sayo-sayaw dia. Oh! Yung anak ng pastor na. Ay, ada kong mas. My goodness. Muna yung mga kaisan, manggawas dito sa unang panahon ba? Which is, muna siya ang podcast mga kaisunan nga, kanang tinud-an na yun. No? Transparent siya ba nga? Makita na itong transformation. Oh, sige sir, continue sir. So nabot mo sa usa ka lugar nga. So mo na usa may pinaka-worst mo nga buhat sa mo ang kinabuhi nga murag makaingon ka ba pinaka-worst jud sa kong kinabuhi sa kong pagkabataan. Yes, sa pagkabataan. Ang pinaka-worst yun ako na kuan.
nabuhat yun sa akong pagkabata nun nga dili maayo. Katong nakigsumbagay na ko sa akong amahan. Oh. Nakig-away, gisumbag ko na akong papang. Oh, ba sir? Gisumbag ko na. Manong dili na ko kalimtan. Tungod sa kagahi na nimong ulo, Tungod sa akong kagahig ulo, nagay kasing-kasing murag buwan kay kasing-kasing, lahi na akong hunahuna. Tungod sa impluwensya. Ngani, nasuko ko sa akong ginikanan, dili lang sa akong papa, bisan sa akong mama. For almost hapit 5 years. Nagdumot ka. Na ako'y kasuko. Di ko ganahan magkikita nila. Maunang langyaw ko, abot ko kutabato, bisag asa kong abot. Bisag asa kong puyo. Kaya di ko ganahan mulik balay. Naglagot ka sila. Naglagot. Nga naman itong nitabo nga naglagot ka sila. Siyempre, bilang anak, nangita may kalinaw. Nangita po may suporta sa mga ginikanan. Siguro atong panahon na wala lang ko kasabot. Gapaning kamot man sila. Pero ang dili lang nako ganahan. Pero matag-uli na lang away. Okay, yung away mo sa kuna, no? Matag-uli na lang puro kasamok. O matag-uli na lang bikil pirmi. Wala ka kasabot. Wala ka kasabot. Nga, niadbot, ang pinakalain jud kaayon nga magtrabaho si mama. Nakahinumdum ko, ang bugas na iyang dala, iyang taguan sa yuta, ilubong niya. Kay ang rason niya, dili niya pakanon si papa. Abot sa linganan. Niabot sa punto, mga dilata, mga bugas. Kay si papa mga panahon na dili pa maka-sufficient og income. Siguro, karon na nasabtan ako, siguro, maura po to kaya sa iyang abot sa iyang unahuna sa iyang pagpanarbaho. Kasi may mga misunderstanding, pero atong mga panahon na, wako kasabot ato. Lahi akong hunahuna ato. Okay, ano na ato sa bilang magtayo, naamo jud pagka naamo jud mga di pagkasintanay. Pero ikaw nga batanan mo gud wa mo gud kasabot. Wala tay buot. Wa tay buot. Unya, mao ni number 1 nga cause nga napalayo jud ko sa akong ginikanan. Layo akong loob. Actually, atong mga panahon na for how many years nga wa koy uli-uli sa balay nga di pa ko magpakita. Ang gapakaon sa kuha mga laing tao. Okay. Oo, dili na ko kauban usahay abot ko manay kay salamat ko ni Ate Lumin nga taga Manay na. Lumin. Kailan ko na papa ni Pastor Jojo. Jojo. Mama ni mama ni Pastor Jojo. Pastor Jojo. Lamarlon na wing-wing. Mao jud yung dugay-dugay ko sila nga nag-adapt sila sa kuha. Ba? Oo, nya bisag wa ko uli-uli diri. Puman sa kong trabaho, padulong ko dito. Manay. Manay dito ko muulian. Uulian ka. Pero dito ko na hinahinay nagka-restore sa akong pagpangalagad. Pasalamat po ko nila Pastor Oji atong mga panahon na. Then atong mga panahon na nga guba ako pagbati, pasalamat po ko ni Pastor Bong. Wala ka kabalo sir sa akong kabataan si Pastor Bong. Dako po nagkatabang sa ko sa panahon sa ministry sa akong kabataan. Ato na i-podcast siya pohon, no? Grabe jud na siya. Dito po ko siya naga-pray, ginatudluan po ko niya. Hantod naabot po ko ka Pastor Oji. Human atong mga panahon na nagsugod na dito akong ministry, nakabato kog boarding, hantod niya nag-Bible school ko. So atong ikuan, so nahitabo nga mo na sugod na ni sa kabaguan sa mong kinahanglan. Katong nagsugod ako, nagpailalom na ko sa simbahan. Nga lahi ang proseso sa Ginoo. Unsa may proseso, sir? Unsa may naa ba kay usa ka adlaw nga nakaingon lang ka mga lagad na ko sa Ginoo balik? Unsa may gibuhat sa Ginoo sa imuha nga? Actually, ibalik jud ka sa tiila niya. Wala ko kahunahon na nakaingon po ko ngano. Kay atong mga panahon na wasak akong utok. Okay. Dili ko gusto og kanang nay mag-istorya bahin sa kuha, labi na sa pamilya. Nawad naman jud ko gana. Yes, wala ka gana sa pamilya. Pero ang ako nadumduman nga naay mga tao gaampo sa ko sa likod. Alright. Ama. Ug naga-pray sila. Nga silently. Okay. Nga wala ko kan kay akong hunahuna ato mga panahon na langyaw ko. Pero ang akong kagulingon na to, wala sa akong hunahuna mo balik og simbang. Pero di ko ka-imagine nga akong lawas mo rabag nay gagiya bagaguyod.
ginaguyod jud ko. Sumurgwa ka kabantay. Wa ko kabantay. Oo. Kasi kung kabantay ka, mulikay ka. Oh. So, ginam-anam kag Gihanam-anam lang ko og balik sa Ginoo. Okay. Ginam-anam lang ko balik sa Ginoo. Nung pag hinahinay og balik sa Ginoo, anto dito sa Manay, dito jud ko maayong murag na restore sa bulahaton. Kadugay, naabot na po ko ka Pastor Billy atong mga panahon na. Pero ato that time sir ha, numdumi bisag ingato akong kinabuhi. Nagiging first president nako sa OKs. Totoo na po, no? Taod na po siya. So, katong mga panahon na tingala lang ko nga akong pagbati more in ministry na. Okay. More in ministry na. Nga moral na ko maguba ang akong pagbati pag dili na ko matrabaho ang ministry. Kanang OKs gamay pa mi ana sa panahon sa akong kabataan. Kabataan pa man untat, no. Oh. No, sa panahon sa akong kabataan, no, tulo pa na siguro kasimbahan kanang ka Pastor Bong, Pastor Oji o ka Pastor Asis. Maara dyan ang simbahan nag-okay sa una fellowship. Na-appoint ko na nahimo ko nilang youth Nakapil mo ko na sa una po? Oh, nakapil ka no? Oo, nakapil ko. Bata pa ko. Kuan kayo. Mga DC pa ko, sir. DC. Nya atong panahon na, kita na ko sa kagamay, nakahinumdum ko nila si Sister Marmil, Sister Cindy, Okay. mga Cornista family. Okay, Mo jud ang among mga kasabay jud nako sa kuan sa kabataan sa ministry na ba. Sila GR Katayas, mga Katayas family, no Notinggor family, sila na mga banda, no? Banda. Dito sila banda. Mo jud na yung mga kabatch nako sa ministry. Diri sa Magsaysay, mga kauban nako sila nahinumdum ko sila Marjorie, sila Joy, kaya numdum ka. Joy, kasi na? Kalimut ko sa pilido. Ano nila? Ranoko, yan. Sila Kuan, Antonin, sila Chacha. Mga panahon sa mga kabataan. Nga, ang nag-mentor na mo atong panahon na nagalid. Kauban na mo sila Pastor Billy, sila Pastor Bong, o sila Pastor Boy. Taon-taon na na. O, si Pastor Oji. Ano yun sila Ate Emily. So, sa ministry atong panahon na, dito na ko nakabatong burden nga gusto na ko nga ang ministry unta magpadayon nga mutubo. So dito na po ko nag-start og prayer, walk and fasting. Okay. Kay since nga gamay raman nang kuan nga ga-pray ko sa una from Manay to Nanyo. Kay magyana ko ang tubod sentro nga host pastor si Pastor Alcocer pa. Okay. Atong panahon na. Ang akong praying nga unta Lord mudaghan ning buluhaton na daghang mga kabataan makabig pinaagi ani mga fellowship yun. Dugay na panahon na ako tong gigamit nga na ginabuhat. Siguro hapit tuig to siya kay dugay man pud ko sa Manay. Prayer walk ko and fasting. Then from nag-abot na pud ko ka Pastor Billy sa akong ministry, nag-work ko dito dugay-dugay. Pero atong panahon na, first year nako sa Bible School. Nya, gikan, wala pa. Nabot kong magsaysay, ga-prayer walk ko and fasting. Baktason ako na, magsaysay to Manay. Layo ba? Gibaktas ako ang Manay una. Layo na siya? Manay to... Ano po? Dili, Manay to Nanyo. Pag umanag kong prayer walk, prayer fasting sa Manay ug Nanyo, nag-prayer walk po ko Manay to Magsaysay. Since namatay simbahan sa Akasya, ga-pray po ko na Lord na unta kani sila makaapil unta po sa bulaton. Okay. So, atong mga panahon na ko sa mga panghindaron atong nga mga lime of tone ako at lagi mga lime of tone na. Nya, samtang kapadayon ng ministry, wala man ta kapalo sa plano sa Ginoo. Hantod na pastor ka. Hantod nga na pastor nako. Okay. Nindot siya ang story ni mo sir kay gilipat ka sa Ginoo. Pero tukat na long story short, na pastor ka na. O karon 9 years na ka sa ministry, 12 years na ka sa as a pastor. Nice. Pero mangutan ako, unsa ang pinaka nako as in pinaka lonely, pinaka sad, pinaka discouraging nga moment nimo isip nga pastor nga makaingon ka mao ni pinakapait pinakalis unsa na siya nga mga panahon sa kanang na time pinaka worst
Pero blessing sa ako karon. Ang pinaka-worst yun ako kanang pamilya nako akong kalaban. Asawa. Dili magsinabtanay. Gamay butang, away. Actually, atong mga panahon na nag-decide na dyan kumuundang og pagkapastor. Grabe, no? Ningon ako kapastor ko sir ana. Ug dingon ko kapastor. Unsa may iwalin ako pastor nga dili gani ko blessing sa akong asawa. Unsa may iwalin ako na mismo gani akong asawa di mo tuon ako. Bisan gani ang mga membro murag galain ang ilang buot sa kuha. Pinaka-lonely. Grabe, no? Pinaka-worst. Di ka ganahan mo balay. Di po gari mo wali, siguro. Di po ko ganahan mo study, di ko ganahan mo ampo. Grabe, no? Pero why and sometimes gapray po ko usahay. Ug ang pinaka-worst nga tanan ka uban nimo sa church usahay, tan-aw si mo ha kalaban ka. Nakaabot ko anang mga panahon na. Grabe. O niabot jud sa time maginapatay namin. Grabe, no? Maginapatay namin. Murag asa kaingon jud ka worse jud kay mo amot mo sing ana. Siyempre mga silingan nimo, kugon pa imo, balay da tapad-tapad. Walay Maritis kayo. labaw pa sa maritis siguro. Oo. Walay pulong nga dili niya madunggan o dili ni mahibalaan nga sila mismo kadungog siguro. Siyempre mga silingan po nang dili mabless sa tuwa kay pastor gud ta nga iya na atong kahitan sa tong panimala di mo kasinabot ta. Dili jud maayo. Nga pinaka-lonely. Yung pinaka-struggle jud nako ug pinaka-pait nga dili nako makalimtan nung nasumbagan nako akong asawa. Nya Grabe, no? nailong jud nako siya. 2 times nako siya na sumbag putok. Actually kung makita niyo yung ilong sa akong asawa, bali na diri eh. Nya kanang yung mata diri kuan na siya kanang itom na tanan. Lo. Diri isa ka bulan siya wala kasimba. What? Isa ka bulan wala siya kasimba. Ikaw ra na simbahan siya. Oh, na siya dito. Abi atong panahon na. Grabe, no? Never ko nagsulti sa akong kaigsunan na. Diri pa lang. Gitago ko na for how many years? Way nakabalo na. Bisan sa akong mamagpapa. Naipipila lang na ko kayang people nakabalo na. Hilak sila nung nakakita sila. Pero di na ako madawat. Wanang mga panahon na grabing struggle. Pasalamat po ko ni Pastor Heiner Tesoro. Naisip na ninong nako og si Ninang Janet. At the time, kasi sila, Ninang Janet o si Pastor Heiner Tesoro, di ko kalimot anak nila. Ako sila katabang sa panahon sa struggles kong pamilya. Naadjud sila kanunay kapalikod ako. Dili man mi close. Pero sa likod na nami pinagsamahan na dili na never na ko makalimtan. Una, gawasan ng among pagsulan niya na hitabo sa mga kato kong asawa nga wa na kinabuhi sa sulod sa 5 ka minuto nga lagom na ang kuko sa kong asawa na wa na siya kinabuhi. Wa siya pulso. My goodness. Sa unang anak na mo ni James, wa na kusog akong asawa atong panahon na. Pasalamat lang ko ani nila kay to the rescue jud sila. Never jud ko nila gitalikdan atong mga panahon na. Napod si Ninong Ninong Pastor Hiner, napod si Ninang Janet.
Usa sa akong katimbang atong panahon na. Kay since atong mga panahon na, murag dili pa buo akong loob sa akong ginikanan atong panahon na. Nagapoy something na. Oo. Never. Bisag pason ako. Pero maupod sa kaduhan na higayon. Nung nasumbagan ako akong asawa, sa akong kalagot, dara dito sir sa boarding house. Dara pa. Gapang pa mo. Oo. Dito pa ang simban sa kuko. Putok na dre. Bali ang ilong, every time nga, mutan ako sa asawa, matulo akong luha. Hindi ko kaakong, nga nung nabuhat na. So, nawa kasi mong sarili at Nga, usap po sa akong mga kaigsuunan nga kasaligan ako. Kaning si Sobredo, si Brother Boboy, si Sir Badin, o si Iping na asawa ni Pastor Ben. Isa dyan na sila nga nag-atiman na mo until now, wa mi niya biyahe. Amen. Wala ko nila pasagdi. Bisan kabalo sila anong panahon na. Sabi no? Bisag lain unta ilang buot pero wala sila mahimo. Ningon ko nila atimanan niyo ako asawa. Mula ka ako diri, mato ko katabato. Kay dili ko takos gatawg ba na. Kay nakadapat ko sa akong asawa. For 5 years, I'm not happy. Patawa-tawa lang ko. Sabay-sabay sa fellowship. Pero wa sila kabalo. Sa likod na. Ragel. Dili ko blessing. Then I admit, I'm not worthy. I am not a blessing. Dili ko takos na sundon na bisag pastor ko na nabuhat ako na sa asawa. Mga karon ilang kakay na akong asawa. Man. Naingon ko sa Ginoo, di ko gusto ngayon na kinabuhi. Pastor ko, ingani ako ginabuhi. Paano ko magiging blessing? Then at that time, atong panahon na akong gibuhat sa akong asawa, naingon ako sa Ginoo na, Lord, ako siguro ang dapat magbag-o, dili akong asawa. Amen. Gitugyanan ako tanan sa Ginoo. Alabay, apin mo sir. Atong panahon na, wala kay ko'y daganan. Wa ko'y kantuan na pastor. Maulaw ko. Ang istorya si mo ang dagan sa palibot. Lain ka ang dagan. Even si presbyter, wa ano mong giatuan. Uwaw. Kung mo ato magkot dito, pero lahi yun. Sabi ninyo, naging-fellowship ko sa mga Trinitarian for 2 years sa hinom na pagi. Ano ba? Dito na kong i-google akong kinabuhi. Pasalamat ko ni Gilaga Eliasar, niya pastor sa CFI, sa CCT. Never ko makalimot anong tawahan na bisig dili nito cover na to sa organization. Mo na yung nag-lift up na ko sa panahon sa struggle. Mo na yung nag-pray na ko. Every time mato ko dito, matagal ko niya kwarta, bisag mula ko yung kwarta. Oh, wow. Regaluhan ko niya, pastor, padayo to. Mo na nag-appeal kong don't watch. Yun. Okay. Sa sunod sa duha ka tuig. Abot mig tuganay. Abot mig diriya, serious. Pero atong panahon na, bisag ingato na, yapil nag-google ko sa time, sa bulaton. Pero wala pa mayang communication sa akong asawa to. Abi ni mo, sultian ka. Nagmaayo lang nga mong communication. Na nahimo mig suod kayo. Dili padugay. Year 2021. Praise God. Yan, nagiging close with pagayo. Year 2022. Tanggal na ng doubts. Pero,
Pasalamat lang yun ko sa Ginoo. Walang ni. Nga din ako kalimot ang Ginoo. Nga iya kong gigrasyahan. Luyo sa nga itong dakong struggle. Wala ko niya pasagi. Praise God. Eh kung wala ang Ginoo, bulag na bisa kong asawa, oy. Sabi Ginoo eh. Kung wala pa ang Ginoo, masig napatay na nako na. Sabi. O ay din, nakapatay na kong lain tao sa sobrang na kong kasuko. Amen. Siguro na, abandon na ako kung anak. Why nakabalon? Never since na. Ako ra mismo. Nga manang sa mga patao, nga nasa likod na ako, salamat sa inyong suporta. Bisag ako badlungon, pero naayap ko. Bisag ako basta ano ng pagkapastor, medyo may pagka-stricto. Pero salamat sa inyong paghigugma na mo. Yeah. Eh na may mga kaigsunan, sir. Kaya sila sister, sobrido family. Bisag na yung mga time na dili sila ganaan sa kuha. They never miss. Nga na yung kaluluhaton nga dili ko nila pabalunan. Grabe, no? Kasi kabalo sila sa kong buhat. Pwede na gud sila mo atras og simba. Pwede na gud sila dili magpailalom sa ko kay dautan. Dili na man jud ko blessing. Dili oy. Kana ko blessing. Sikid sagot ta. Dugay na panahon na akong kitago na. Never since na kapanuan. Pinaka-worst na ministry. Nagdala kag tao, wali ka, nga wala ka sa imong kondisyon. Layo ang presensya sa Ginoo. Grabe, no? Dala din for how many years? Almost 5 years. 5 years. So, pastor kada time, pero likod sa pulpito, grabe ang imong personal problem. So, panimalay, wala ni mo ipakita jud kaayo. May nakabaluan na. May nakabaluan na. Never since. Pero mo na sa mga kaigsuonan nga, blessing kini siya nga programa. Kay, para sa kuha, kani nga programa na to, mga kaigsuonan sa B7 Podcast. Dili ni siya kanang yaga-yaga. Kaingon ko sa di yun yaga-yaga. Kay diri mo gawas ang mga backstory ba sa mong struggle bilang pastor. Mabitaw kasi na ito gina-interview sa mga pastor. Kasi nila, ingon ni Pastor Mark niya, kung wala pala'y Ginoo, buwag na. Di man ka na? So sa inyo ha, mga iso, kung ang inyong panimalay, nag-struggle, basta naalan dyan mo Ginoo, kupot lang yun. Kay ang Ginoo, di ba sir? Ang Ginoo yun ba? One day, murag na gani, hindi man tamutog magic, pero one day ba, murag na ibuhat ang Ginoo, back! Murag, mubag-uy mo hang hula-hula. So, sa kahit hitabo tanan sir, kag struggle nimo, sadness, loneliness nga gidaanan nimo. Giunsa nimo pag-recover? Naka-recover ko first sa prayer. Yun. Then at the time, na grabing struggle, grabing force. Siyempre, ang mga kaigsunan, mura dili mo tuon nimo. Asawa nimo, di na mo tuon nimo. Sabi no? Mga pastor sa palibot, mura di ka ganahan makiguban, kay maulaw ka. Mga silingan nimo, di ka kabalo manghimamat. Di paano ka maka-evangelism na ikaw mismo sa sulod sa balayan? Tino. Oo. Paano ka maka-share of word of God na ang Diyos maayo nga ikaw silingan nimo kabalo sa struggle. Sa secret to sin panimalay. Isa may ma-convert ka na. Isa may puno mo to. Pero dito niingon ko si Lord. Sa imo radyo ko mo dangog. Amen. Yeah, start ko prayer. Every time mo drive ko pedicab, Pray. I pray. Magsigig tulo akong luha. Mato ko dito sa kustal. Grabe no? Pray ko. Di ba kagana mulig ba na eh? Oo. Makita yung mga bata. Yung hilak ka no? Makita ka sa mga bata ba? O niya, mulig balay. Bisag nag-pray ka. Lagi ka prayer ha. Pero pag ulis balay, away na po. Kabalo na po ng silingan.
mga words nga dili maayo, dili dapat unta isulti. Pray. Ako na po. Di na kumulig balay. Anto babuntagan. Pray. Grabe, no? Pero pray lang, Jod. Recover. Sige na, pray. Every Saturday, don't watch. No, why believe akong asawa? Pray. Tungod sa don't watch, naku kung katabang atong don't watch. So, gigamit sa kinong don't watch And don't watch. para makarecover ka. Para makarecover. Why? Dagan mi mag-pray. Mm-hmm. Ano na ikong gina-pre-request? Bangi ko niya sa pag-ampo. Na mga kaigsuunan sa mga trintaryan, nagtabang po nako. Bisag di ka trinitarian. Bisag dili ko trintaryan. Okay. Pero ang nakakaamis, bisag dili ko trintaryan. Nakakaamis lang ba? Mm. Pastor Gilaga said, nag-ingon sa kuha, Pastor, ikaw ang nag-mass baptism sila. Wala man ko nagtudlo about sa one God o wala ko nagtudlo about sa baptism. Pero nag-ingon siya, Pastor, dili ko takos kay wala ko lisensya. Pwede ba? Ikaw Wow. bautismo. Wow. Kaning pulo ka book ng mga tao. At tumig malabog. Pero wala may communication sa kong asawang panahon na. Grabe, no? Malabog. Dito. Davao. Oo, Davao. Dito sa Balite. Oo, nakainomdom ko na dira. Wala pa may maayong communication pero gipasaligan ko na ako magbaptize sa pulo ka book atong mga Trinitarian. Pastor, ikaw baptize. Kulang na lang si Pastor akong i-baptize. Right. Pero, pray, gapon. Bago ko mulig balay, pray na ko. Gikan ko sa dito sa Malabog. Paingon pa lang kong balay, ga-pray na ko, Lord. Unta walay away, may tabos balay. Panalip di misim gahom. Every time gawa sa pag Lord, unta walay kuan. Lord, yan na. Abi nimo, ang aning hatred, dili nimo pwede hapugan. Pag ang taong suko, di ka kapugong. E bisig kung saan mo pugong, bugawas yun ang tinuod. Amen. Bisig kung saan mo kuan, suko yun na. Di wa na'y patawad na, pag maninuod na. Kay ang espiritu po sa yawa, gauban sa taong may hatred. Tinuod, no? Kasi ako, re-experience ko na agin po na ko na Lisod kayo nga, ikaw suko ka na mapugal pa ninyo mo. O niya, makasulti na ka mga dili, mga mayong pulong. Nga maingon pagkang naagya po ng Ginoo. Never. Mali yun na siya. Kaya ang tinuod niya kasuko. Nasa katarungan na pabaagi. Dili sa pagdumot. Kaya yung word na kasuko, uban pagdumot. Dili na yun na iya sa yawa. Ay, dili na iya sa Diyos. Yawa na sa yawa. Kasi deception na siya. Position. So, atong panahon na, makaingon ko nga na, demonyo dyan. Nga gasabwag o kuan. Binhi nga dili ba? So, pray lang, Pastor. Hantol, naka-recover ko abot ang 2019, pandemic, dili pa mi okay. Grabe, no? Since 2020, di pa okay. Napayibang gawas ng mga istorya. Year 2021, naman na. Good na siya. Pero pray. Pero after at nagka-close service akong asawa, naka-recover ko. Ang sekreto na di atom, nga naka-recover ko. Gidawat ako ang sayop. Niingon ko sa Ginoo, Lord, imong ulipon nga dili takos imong atubangan. Amen. Nga dito ko nakaingon ang magpaubos di ay ginadungog di sa Ginoo. Amen. So dito na ko nagkatunan nga kabalo jud ta magpaubos. Bisag tama man sila o bisag mali man tama man ta o mali man sila o dili man sila tama o kita man nagkamali, admit ta nakaingon ko ang sekreto na di ay nga maka-recover ta sa Ginoo, nga makabalik sa maayong relasyon sa atong asawa ug sa atong pamilya, sir. Ug bisan pa man sa atong mga kauban ng pastor is paubos ra di. Amen. Ang Diyos, ang Espiritu sa Diyos sa kalinaw makiguban. Wow. So, tinuod na siya, no? So, pasabot, based on experience, ang pinaka-the best nga reconciliation sa relationship, ang pinakatambal, kung kuan pa sakit pa, kung pinakatambal, walay lain. Admit.
nga nagkamali. Oo. Then never dili na pwede i-defense nga tama ta. Wa na tay ibutang sa atong kagalingon na tama ka. Tama ko. Mali ka. O mali Wala ko. na. Kalimtan na. Kalimtan na, admit kay everything hatred is hatred, mag-cause yun na siya kasamo. Then yung hatred, dili yun na iya sa Ginoo. Ang iya yun sa Diyos, katong nag-admit na bisag dili nimo sala. So best na experience nga nindot kaayo na experience nga dako katabang nga mauli ang relasyon, admit na to ang atong sayop. Amen. Hindi ta mag-isip na kanya. Wala ta nakasayop sa atong isig ka tao. Kay normal na masipyat ta. Amen. Nasayop ta sa Ginoo. Right. Sa Ginoo ta nasayop. Bisag diing patag ako ni ang ni tama akong bali. Pero kanang atong defend, mali na natubangan sa Dios. Kay wa man tay angay i-defend. Tama. Kaya ang buluhaton o ang tag-iya sa relationship na maayo, di man tao. Diyos man ang owner. Amen. Praise God. So, nindot kayo ang comeback ni Pastor Mark Makaisunan sa iyang problema, sa iyang depression, sadness, loneliness for how many years, pero naka-recover through prayer. Sir, mangutan ako. Unsa ang despite sa tanang nahitabo sa imong ministry, sa imong kinabuhi, sa imong family, pero unsa imong pinakaganahan nga mga moment bilang pastor? Siyempre, kung naatay mga struggle, pero na-adjay point ba nga, bisag struggle ka, pero naay usa ka butang o mga butang nga na nakapalipay sa imo mo bitaw nag-stay ka kay mo'y nagkupot sa imo ba? Nagkatang istorya nga na. Sa panahon nga grabing struggle, hindi siya nakalampas mi. Ang pinakanindot jud paminawon kanang moingon imong asawa I love you. So, yes, kay kaning yung word I love you is not common words eh. It's the effect kanang murag makapalipay yun si mo. Grabe no? Kung may tao moingon si mo I love you. Pwede kiligon. Yes. Kiligon masagahan natin. Ang damas ang pinaka-importante happy kanang ingon kag I love you si mga asawa. So sa una sir, dili kay kakadungog ana. Never. That was a struggle eh. Mo na kulang din siguro. Pero happiness, di ba? Siyempre, magpakipon yung babae, di ba? Para mag-sad po kanya. Masulis pagka I love you sa kong asawa. Lain po, kung lain tamo yung mo I love you. Oo. Lain ito. Pero pinaka-enjoy at sa ko lang, sa ministry. Nindot musulti ang asawa I love you. Pinaka-golden na sa kuha. Grabe. Yes. Oo. Kasi dala mo makikita true love eh. Kaya kasi nikay ko siya. I love you sa kuha. Tungod lang sa panghitabo. Tungod sa nasumbagan na ko siya. Tungod sa mga dili kayo mo. Pero bisan luyo naka I love you pa siya sa kuha na. Grabe no? Huwag mo ito isa sa dahilan na sige, imong heart is happy. Happy ka. Malipayon ka. Wala na yung pinaka-excitement na words. Nga, pinaka-happy na ko. Basta ingon kong I love you sa asawa. Grabe. Maliban sa asawa, siyempre. Nagsaon na kayo ng yana. Maliban sa asawa, sir, sa ministry mo, sa mga kaisuunan, o sa pinakaganahan mo sa ila. Sa akong mga kaigsunan. Siyempre, imong asawa, mo pinakaganahan mo. Kaisuunan sa journey sa ministry, sa mga pinakaganahan ako sa akong asawa kaya sa panahon sa akong mga kaigsuunan. Actually, murag na batasan na sa akong mga kaigsuunan, sir. Magiging happy po ko sila. Every time na masuko ko, imbis magpalayo sila, lahi sila. Pero dili man tanan. Ang ginabuhat sa buwan, labi na masuko ko, ang ginabuhat nila, mughatag sila love gifts ko. Grabe. Baliktad. Lami, masuko pero pero murag niliwayo. Lami na masuko. Panay karon na ako kay ison niya dili lang ko i-mention nga murag lagot ng kaunta kayo pero wala tunduan siguro gigil kay ka ba pero bisa gyada. Pero pabalonan ka pag isa ka libo. Grabe mo. Kasi ba di mo. Gigilan ko. Unsa mo wala.
Ang pinaka the best of all, manggod nga happy ka. Nga bisan pa nung nasuko ka, bisig usak na ka halimaw masuko. Pero nagpakita gyapon maayo ang imong kaigsuonan. Amen. So naman yung mga membro dyan siguro nga, ganing membro kanang kaigsuonan yun ba nga, mo stick yun sa mo ha, bisag kanang ganang wasala ka ngay siguro sa mo kasan, bisag wasala ganay sa mong wali na, ba kanang dapat yung mga kaigsuonan nga, para yun sa mo. Pero ang pinaka-enjoy mo, pinaka-happy jud ako. Kaya never ko kalimot. Di jud ako kalimtan ba na happiness sa church. Katong giregaluhan ko nila gasol. Giregaluhan ko nila gasol isa kasit. Gamay na putang pero happy kay ko. Kay nga na bisag dili may kay mi dagan, dili pun mi bibo, pero ang ilang kasing-kasing nga tinuod jud ba. Kay kung dili pa tinuod ilang kasing-kasing hagbay ra na sila ng hawa. Amen. Tinuod na siya. So sa amo mga kaigsuonan bilang pastor bisag namin mga struggle, naadyoy mga butang ba nga mubawi. Kaning murag papilit. Kaputlo na ba? Siyempre ang pinaka mupilit ang gugma sa Ginoo. Nga ang Ginoo sa muhatag og mga situation ba. Nga kanang malipay puta. Maliban nga muhatag ang Ginoo kanang direct nga kalipay sa imong kasing-kasing. Restoration sa imong kasing-kasing. Mugamit po siya mga tao. Mugamit po siya situation. Dapat sila katabang. Wala lang sila. Murag ko kanang nakasakit sa ulo. So, naitambal. Ano ba? Ibig sabihin na ay instrumento na gamiton ng Ginoo para kami, mga pastor, or ikaw, bisa usa ka na kong problema, makangisi rin gihap. Diba? So, sir, sunod tas ang question. Kaning, kung dili ka pastor karon, example lang, dili ka pastor. I-imagine mo imong kinabuhi. Dili ka pastor. Unsa ka karon? Kung dili ko pastor karon, na-imagine pa ba nimo? siguro badlungon pa ko. Amen. Badlungon una. Siguro, ang tungod una, pangwarta. Pangwarta ra. Negosyo. Diba? Negosyo, sige ko down. Natural din na ba sa tingin para diya? Siguro, driver gyapon ko. Siguro, pwede man tamling ingon nga, dili ko pastor, pero nangalagad gyapon na sa Ginoo. Pero ang atong kuan, siguro, isa ko sa dra. Pero tinod. Isa lang ko sa akong mga plano kay actually sa barkada murag na nilaylo na jud ko sa barkada di kay ko. Kung gusto basta na fellowship siguro usa lang ko sa tigtabang sa church. Basig manilhig lang ko dira o kanta lang jud ko dira. Naman ba? Pira magyapon padayon na gyud sa Ginoo. Total kani nga tong pagpangalagad sa Ginoo dili man pang profession ba? Siguro dira na ko na banda. Kung wala, siguro kung wala ko, dili ko pastor, siguro usa lang ko sa katimbang sa church. Amen. Eh, since before, nga, dili po ko pastor, bisag badlungon ko, sir, sa panon sa kong kabataan, gatabang ko sa church. Kaya hindo ko sa seron, sa may ikon. No? Hindo, mag-map, no? Sa kuno ka na ko. So, mawan yun na. So, happy ko, basta na sa balay sa Diyos. Yes. Last question, sir. Hindi ako nakuha karon pero last question. Unsa may ika-advise nimo sa atong mga viewers na nag-struggle sa nag-giagian nimo sama sa imong sa nag-giagian nila nga sama nimo sa nang struggle bilang pastor, bilang tao, unsa may ika-advise mo sa atong mga viewers? Akong ka-advise nako sa inyo ha. Pag-abot sa pagsulay, ayaw dagan silingan. Dagan sa altar. Wow. Kay walay lain nga makatabang sa tuan nga mahimong maayong altaran dumdumta. Pangayon jud nato ang pabor sa Ginoo. Nga ikaduha, ang atong pangayon diya sa Ginoo. Bisag kita may tama o kita may mali, admit jud ta sa atong kagalingon nga dili jud ta takos sa tubang. Amen. Dili jud ta takos. Walay superman ri sa tuwa. Kay parehar ta gilalang sa Dios na tao. Amen. Nata sa kasipyatan. Kaya ang problema man gud dira, bisag unsang klaseng struggle o bisag unsang daghang kay pagsulay, kung dili ka kabalo mo dawat ana, dili ta kabalo mo admit ana, magpabilin gyapon na sa tungnaw na struggle, magpabilin po na sa tong kasing-kasing na struggle. Amen. So, kanang mga butang butang na naton nga dili man punta ng panahon nga malipayon ta. Ang advice ako sa inyo ibutang nato sa una nga ang kanang mga pagsulay moabot ra jud na
sa dili na to matag-an na panahon. Amen. Everything there is a season. Ginoon. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Nandun sa baba. Hantod sa baba na, no? Nga bisan ganin panahon nga naan panagkakos na yung mga time nga magbuhat sa panagkakos. Dili yun na kalimtan. Bisan gani si Job, sandogon na lang nato ang kinabuhi ni Job. Bisag gitugutan siya bisag gitugutan sa Dios na ang yawa may musakit siyang kinabuhi. Pero tanawa ang mga last verse ni Job nga nagingon didto nga imbis masuko ug balain siya kay tungod na wala na yung mga kahyupan, wala na pud ang iyang mga anak nga matay na, nitindog siya, gihubot niya yung harian na suot, gialutan niya yung buhok, mihapa og nisimba sa Ginoo. Kay kaning mga pagsulay pagud karon, either kauban ang yawa nga gitugutan sa Dios ang yawa na musakit nato, kay ang yawa magud ang iyang expectation dili ta kapakalagad sa Ginoo kay tungod sa pagsulay. Kay ang gusto magud sa yawa, muundang tagsimba, mao nang sulayan tagmayo. Ayun pagayo. O aron musibog ka sa pagpangalagad, i-discourage ka ba ayo? No, napakiton ka sa imong mga kubanan, aron ma-hatred ka, masuko ka, magdumot ka. Aron muundang ka sa pagpangalagad. Kay ang pinaka-objective mangud sa yawa mangud gusto niya gubon ta sa Ginoo. Kay ang iyang expectation nangalagad lang ta sa Ginoo kay gi-bless ta. What if kung wala day blessing di ay musibog dito sa pagpangalagad. Amen. So atong buhaton karon, maro makapadayon ta kuan, pinaka-sekreto jud ra, prayer. Faithful ta sa Ginoo. Amen. Obedience, labaw sa tan pinaka-sekreto, submission. Kay ang submission dakog impact. Kay bisag unsa na naata sa kalibutan og naatay knowledge and wisdom without the submission, kung ang Dios dili makigiguban sa tao nga way submission, di man pud makiguban ang Dios sa tao nga di kabalo magpa-submit. So ang tinuon nga gipaot ginaubanan sa Dios o ginadungog ang prayer katong taong nagapaubos. So they never ta mag-accept nga tama ta. So kitang tanan pantay-pantay. Sipyat ko, sipyat ka, pastor, sipyat ang tanan. Amen, amen. So ang atong buhaton karon, pasilong ta sa presensya sa Ginoo. Wow, praise God. Hallelujah. Grabe, kanindot ang story ni Pastor Mark Maxwell. May luhaan na story na apoy joke, na apoy panagkatawa. Ingani kanindot makaigsuonan pag ang atuang programa uban sa Ginoo. Blessing jud kayo siya. Blessing, nakaingon ko blessing ang kinabuhi ni Pastor. Kaya gitawag. Kaingon ni Pastor gayina nga, grabe pagsulay pero gihimo kong blessing. So nasa ika-advise sa mga tao nga struggle sa family tungod kay naagian niya, na-overcome niya, ug wala na overcome, iha pa yung gamin gi-recover sa yun, gibalik sa yun sitwasyon, dati struggle, karon malipayon na. Amen. Amen. So, sir, pwede ba ito mag-pray para sa mga viewers, sa mga pastors, nga mga upadyod, nga mga pagsugod, struggling ng mga pastors. Pwede ba ka mag-offer of prayer para sa ila? Sa kadali lang. Amen. Amen. Hallelujah. Mag-pray ta mga igsoon. Yes. No, abrihan na to atong heart, atong mind. Ginoong Diyos na bing gamahanan sa tanan. Among iduol ang among kinabuhi, yes, na halad si mo atubangan. Ni gani dili mi takos, dili pud usab kami angayan. Sa grasya panalangin na imong gihatag kanamo. Apan imo ming gigrasyahan ug imo kami gikaluyan. Alang sa kong igsuon Ginoo ug sa mga kaigsuonan. Amen. Nga nag-struggle pud sa dakong kasamo. Una, Lord God, we pray hatagi sila wisdom and knowledge Ginoo. Nga ma-drive nila ug maayo ang ilang struggle. Lord God, noon ta abdihi usab ang ilang salabutan nga masabtan nila ang ilang mga panghitabo karon sa ilang kinabuhi. Thank you, Jesus. Ayo sila pasagdi, ayo sila biyai Ginoo. Ikaw maghahatag kanila pusog sa panahon sa kaluyahon, sa mga discouragement, ikaw magabira kanila, kikan sa yawa Ginoo, ang imong presensya, magapabilin ka sa matag panimalay, nga adunay mga kalaligot-got, adunay mga kasuko, adunay mga dili maayo Ginoo, ikaw magabless, magapanalangin kanila. O Diyos, imong gibuhat ni sa kong panimalay, imo kaming giuli nga maayo. Walay rason po usab Ginoo, nga dili po nimo iuli ang ilang panimalay nga maayo. Amen. Sa nga doon ay mga struggle silang kinabuhi, bless them. Ikaw magapanalangin kinila. Ayaw sila pakapsi, Lord God, sa financially. Ayaw sila pakapsi, Lord God, sila makaon matag-adlaw. Amen. Ang kalinaw, paghigugmaay, panag-iusa, pagsinabtanan, sa tibok katawan mo, O Diyos, ug labyaw na sa tanan, sa ilang mga panimalay, uban silang kabataan, ikaw magapanalangin, magabless, magpakamaayo ka, O Diyos.
Dili kay sila o Diyos sa mga disgrasya kataladman sa kasamog sa buhat sa kadautan, ang pingi ilang kinabuhi Ginoo ug madlunga ang buhat sa yawa Ginoo. Lord God, unsa may mahimo namo kung ikaw dili namo makauban. Dalaygo ka o Diyos sa walay katapusan, tudluoy kami Lord God sa mga maayong butang Ginoo, tudluoy usab kami nga makadawat sa among mga sayop kay kami dili man perpekto sig motabuan God. Ang akong hanyo diha labaw sa tanan, kaluyi kami Ginoo kay dili kami takos sa mga tubangan. Ako ibalik dungog gimaya kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Daghang salamat mga kaigsuunan, sir. Salamat kayo sa kaayo nga story sa akong amigo. Og kung wala pa mo nakasubscribe sa ato ang page, mga kaigsuunan, or sa ato ang YouTube channel, pagkita lang V7 Studio Production. Ako ibutan sa screen. And also mga kaigsuunan sa ato ang page, no? V7 Podcast Production. Og di ta kalimot sir nga naatay sponsor sa ato ang podcast. Amen. Si Brother Jade or ang Urban Gas Panabo City. Ang iyang mga produkto mao ang mga LPG. Amen. So sa usang kasing brand, Parais Gas man na, Gasol, tanang kuan sir. Naa siya. So nadra ang number ibutan ako sa atong screen para usab kana siya nga mga order ninyo, kung gamiton lang ninyo ang pangalan namo sa V7 Podcast Production, si Brother Jade o ang company muhatag og 20 pesos to 30 pesos per piece, sir. Sa ato ang podcast aron nga magamit nato sa buluhaton. Amen. Uga, wa mo kabalo nga ang tanang income ani kung mo income nini kanito ang gitawag nga YouTube, walay lain padulungan ni. Padulong ni sa akong kampo. No? Okay, so dili ni siya yung vlog lang. Ako wala yun gastoy. Akong amigo may gasto paniod ko, may gasto snack. Kami, akong amigo Brother John, Pastor John, may gasto time. Trabaho pa ni, may cut lang kadali. Kay may appeal sa podcast. Ako, amen, apo ko yung mga trabuon, gibilin akong akong pamilya kadali. Aron lang sa ministry nga mohatag sa inyong hindot nga istorya sa kinabuhi. Wala, suportahan kani ato ang show, ato ang gitawag nga podcast every month nga ati upload para sa kimiyaan sa Ginoo. So, sa mga wa ka hinumdom kani nga lugar sa Kaganguhan, Purok Manga, Panabo City, United Pentecostal Church Mission, makita niyo si Pastor Mark, ilang pastor dre aron nga ma-invite mo. Sir, basig na kay i-invite. Sa tanan nga dool sa Kaganguhan o layo sa Kaganguhan nga gusto mo bisita, welcome ka mo diri, dalaygo ng Dios. Aw dumdumin lang ninyo diri, Purok Manga, Kaganguhan. So makita ninyo kung ngalan ra sa kanto nga John Mart Milyada, mas dako pa ngalan John Mart Milyada kaysa United Pentecostal sa gawas. So tanawa lang niya, dili na si Bani John Mart Milyada, si Bana. Nabalik lang ang pag-layout. Nabalik lang na. United Pentecostal Church sulod na mo pinaka dead end sa sulod nga ang landmark nato kanan sa daghan kaayog sakyanan na embargo kanang automart gikan sa PDO. Tapos na isimbahan sa one way. Dira lang ato simbahan mga igsoon na ikanto dira bagian ninyo ang water refilling station ug duha ka bansuhan. Pinakatumoy na siya, pinakadali na kaayo na. Sa tanan ng kadungog no na wala pa kadumdum diri o wala pa may gipasilungan. Yes, salamat sir sa imong information. O wala na tayo isgutan mga igsoon sa sunod na pod nga higayon. Lahi na pod nga pastor sa ngato ang interviewon o atong i-podcast. Pero karon unforgettable kayo nga to ang podcast. O sir, salamat kayo once again. Salamat sa patiman. Usab uban niyang asawa Sister Inday, you know, sa panimalay ni Virgie. Sister Virgie, ano? Sa ilahang simbahan. Magkita-kita na sunod sa V7 Podcast Production o sa YouTube V7 Studio Production. Sa daghang salamat. God bless you all and see you next time. God bless.